Pangarap ng marami ang magkaroon ng financial freedom. Yung marami silang ipon, meron silang investments at nabibili ang mga bagay na gusto nilang bilhin. Pero nakakalungkot isipin na marami pa rin sa mga Pinoy ang namumuhay ng paycheck to paycheck. Walang sapat na ipon at yung iba ay lubog pa sa utang. Dahil ba to sa maliit na kita o maling pagmamanage ng pera? Posible ba na may malaking koneksyon ang ating mindset pagdating sa pera sa financial situation natin ngayon? Ang isa sa dahilan kung bakit marami pa din ang naghihirap ay dahil sa kakulangan ng kaalaman pagdating sa pera, kung paano ito kikitain, iipunin at palalaguin. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 5 diskarte sa pera na magpapayaman sa iyo. At kung magustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like at i-share ito para mas lalo tayong i-recommend ni YouTube sa mas maraming tao. Diskarte number 1. I-adapt ang mindset ng mga mayayaman. Ang quality ng buhay na meron sa atin ngayon ay reflection lamang ng ating mindset. Kung meron kang mindset na katulad sa isang mahirap na tao, makakagawa ka palagi ng mga maling desisyon sa pera kaya patuloy ka din maghihirap kahit na anong opportunity pa ang dumating sa iyo. Kung meron ka namang mindset na katulad sa mayaman, makakagawa ka ng mga desisyon na paniguradong magpapayaman sa iyo. Hindi natin maitatanggi na iba mag-isip ang mga mayaman pagdating sa pera. Priority ng mayaman ang pagbibigay ng solusyon sa problema ng nakararami, habang ang priority ng mahirap ay mairaos lang ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Priority ng mayaman ang pagpaparami ng pera, habang priority ng mahirap ang paghahanap ng pagkakagastusan. Kaya kung naghahangad ka ng pagbabago sa buhay, dapat ay simulan mo ito sa quality ng iyong pag-iisip. Diskarte number 2. Unahin palagi ang pagtatabi bago gumastos. Hindi ang income ang magpapayaman sa iyo, kundi ang iyong spending habits. Walang taong perpekto. Mapamayaman man o mahirap ay hindi excuse sa mga temptations sa mga bagay na pwedeng pagkagastusan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng diskarte upang malimitahan ang ating sarili sa paggawa ng mga maling desisyon sa pera. Ang isa sa diskarte upang maiwasan ang pagiging magastos o overspender ay ang unahin ng pagtatabi ng pera bago gumastos. May 2 method ng pag-iipon ng pera. Ang una ay ang tinatawag na traditional, na ang formula ay income minus expense equals savings, na ang ibig sabihin ay pagpasok ng kita, inuuna ang gastos, at kung may matira, iyon ang itatabi. Ang problema sa method na to ay kakailanganin mo na matinding disiplina sa sarili para maging epektibo ito sa iyo. Dahil kung wala kang disiplina, matutulad ka rin sa marami na walang naipon. Ang pangalawa ay ang tinatawag na intentional, na ang formula ay income minus savings equals expense, na ang ibig sabihin ay pagpasok ng kita, inuuna ang pagtatabi ng pera at ang matitira ang gagamitin para sa mga gastusin. Mas epektibo ito dahil hindi mo nakakailanganin ng disiplina sa sarili sa tuwing gumagastos ka dahil inuuna mo ang pagtatabi. Ayon nga sa kasabihan, it's not what you make, it's what you keep that will make you rich. Ang pagtatabi ng bahagi ng ating kinikita ay isa sa pangunahing sangkap para makapag-build tayo ng wealth. Dahil ito ang perang pupwede nating ilaan para sa emergency fund, investments at sa ating financial goals. Diskarte number 3. Maging mapili sa mga taong sinasamahan. Malaking impluwensya sa ating paggastos ang mga taong madalas nating sinasamahan. Kung ang sinasamahan mo palagi ay mga taong walang financial discipline, waldas sa pera, happy-go-lucky at hindi pinaghahandaan ng kinabukasan, malaki ang tsansang maging katulad mo din sila. At kung ang sinasamahan mo palagi ay ang mga taong marunong humawak ng pera, may disiplina sa paggastos at responsable sa pera, magiging katulad mo rin sila. Ayon nga sa sinabi ni Jim Rohn, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kaya siguraduhin na ang nasa circle mo ay ang mga taong makaka-impluwensya sa iyong financial growth at i-guide ka para makagawa ka ng tamang desisyon sa pera. Diskarte number 4. Palakihin ang iyong income. Ang pagdaragdag ng ibang source ng income para lumaki ang iyong kita ay hindi madali. Pero gusto kong malaman mo na wala tayong choice kung gusto talaga natin na makadanas na maginhawang pamumuhay. Ang pagtitipid kasi ay meron lamang limitasyon at short-term solution lang ito sa iyong financial problem. Habang ang pagkakaroon ng malaking income ay kayang solusyonan ang lahat ng problema mo sa pera. So paano natin mapapalaki ang ating income?
Pwede kang magsimula ng side hustle base sa iyong passion. Kung ang hilig mo ay baking, pwede kang magbenta ng cake tuwing day off. Kung ang hilig mo ay pagsusulat, pwede kang maging freelance writer na ang ginagawa ay content writing, blogging, ghostwriting, at sales script writing. In other words, i-maximize mo ang skills na meron ka. At kung gusto mong malaman kung paano i-maximize ang skills na meron ka, meron akong sinulat na ebook na ang pamagat ay From Pero to Pera. Sa librong ito, inilahad ko ang step-by-step guide kung paano mag-transition mula sa pagiging empleyado patungo sa pagiging self-employed, investor o negosyante. Dahil ang pananatili sa pagiging empleyado ay hindi makapagbibigay sa iyo ng financial freedom. Sabi nga sa quote, "Your 9 to 5 pays the bills. Your 6 to 10 builds your empire." Diskarte number 5. Mag-invest sa assets. Dalawang bagay ang binibili ng isang tao. Ang isa dito ay ang hilig bilhin ng mga mayayaman, kaya mas lalo pa silang yumayaman. Ang isa naman dito ay binibili ng karamihan, kaya mas lalo pa silang nababaon sa utang at kahirapan. Ito ay ang asset at liability. So ano nga ba ang tunay na kahulugan ng asset? Ayon kay Robert Kiyosaki, an asset puts money on your pocket. Ang common example nito ay kapag bumili ka ng bahay at pinaupahan mo, kada buwan may matatanggap kang rental fee galing sa umuupa. Kapag ganun ang senaryo, matatawag na asset ang bahay mo. So ano naman ang tunay na kahulugan ng liability? Ayon uli kay Robert Kiyosaki, a liability gets money out of your pocket. Kapag binili mo ang isang bahay at dito ka tumira kasama ang pamilya mo, matatawag na liability ang bahay dahil palabas ang pera mo dito. Dahil sa mga binabayaran mong bills tulad ng kuryente, tubig, tax, at maintenance ng bahay mo. Ang pag-invest sa mga asset ay isang epektibong paraan upang mapalago ang iyong yaman sa pangmatagalan. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga asset na nagbibigay ng kita, ang pera na ang nagtatrabaho para sa iyo. In conclusion, upang mapabuti ang ating kalagayan sa pananalapi, kailangan nating baguhin ang ating pananaw sa pera at i-adapt ang mindset ng isang mayaman na tao. Dapat din tayong maging intensyonal sa pag-iipon sa pamamagitan ng pagbibigay ng prioridad dito bago gumastos. Bukod pa rito, mahalaga na paligiran natin ang ating sarili ng mga tao may disiplina sa pananalapi. Panghuli, dapat nakatuon ang ating atensyon sa pagbili ng mga asset o mga bagay na nagbibigay ng kita sa halip ng mga liability na umuubos ng ating mga resources. Sa summary, ang 5 diskarte sa pera na magpapayaman sa iyo ay: una, i-adapt ang mindset ng mga mayayaman. Pangalawa, unahin palagi ang pagtatabi bago gumastos. Pangatlo, maging mapili sa mga taong sinasamahan. Pang-apat, palakihin ang iyong income. Pang-5, mag-invest sa assets. Ikaw, anong diskarte mo sa pera na nakakatulong sa iyong financial growth? I-comment mo sa baba ang iyong kasagutan. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Paki-follow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.